Buenas tardes, damas y caballeros. Welcome to my short pre-recorded vlog. Nirecord na natin ito kaninang umaga because may meeting tayo today with a batmate natin, si Miss Imelda Schulz, who's gonna visit us here. She's coming straight from Oslo, Norway, and she's gonna visit us here at the coffee stop ni Vlogcaster, and that's why we're really excited to see her. Actually, they were already here with some local friends last Saturday. So, today I'm gonna give you an update dito. 13 days na lang, 13 days na lang. Sana naman na itong ibabalita ko sa inyo ay indikasyon na tuloy-tuloy na. Makikita nyo na rin ano na kaya itsura. Long hair na daw at curly hair na daw si former President Duterte. Makikita na natin either via Zoom or via personal appearance. At syempre, most importantly, makita na natin yung earlier or preliminary argumentation and debate and legal exchanges between the prosecution team under ICC prosecutor Niang, and then also of course the defense team led by Nicholas Kaufman. So ang bago dito, and which may show lang kasi hindi natin alam, baka bigla within the 13 days before the February 23 confirmatory hearing, ay baka ma-kick out ito si Kaufman kasi parang naubusan na sila ng mga delaying tactic, delaying strategy. If we must remember, last September 23 pa sana nangyari itong confirmatory hearing, pero doon na file na naman nila yung petition seeking deferment of the confirmation hearing. Gusto pa nila i-dismiss na lang yung kaso dahil unfit to stand trial na daw si Duterte, na bagay na hindi naman sila pinagbigyan ng korte, di-reject yung petition nila, kaya na-set na ngayon. Sana matuloy na talaga itong February 23. Matagal-tagal na rin yan na delay na yan from September 23. So, ang bago dito ay as a sign, probably, hindi na naman na gagawa sila ng panibagong gimmick. As we said earlier, baka biglaan papalitan nila ito si Kaufman, ay itong kung tuloy-tuloy, well and good, kasi justice delayed is justice denied. Masyado ng grave injustice ito na hanggang ngayon nag-aabang pa rin yung mga biktima na masimulan lang man yung trial. So itong si Nicholas Kaufman, for a professional fee of 150 million a month na clearly galing sa pera natin, clearly galing sa mga di umano'y nakaw ng mga Duterte, ay nakaproduce ng 78 items or evidence. Pero ang liit, no? 78 lang ang ebidensya pabor kay Duterte na nabuo niya, at ngayon hiningi niya ang ICC para formally tanggapin ito, i-admit ito as evidence. Kumpara dito yung mga mostly pro bono mga legal team ng mga biktima ay nakaproduce ng 1,300 evidence laban kay Duterte. So ang laki ng agwat, no? 1,300 evidence ng prosecution
laban sa 78. So ito yung sinasabi nila ICC Assistant Counsels na si Cristina Conti at Nery Colmenares na halos wala, halos walang ebidensya si Duterte. Kasi ito, hindi pa nga natin alam, itong 78, kung makakatulong ba talaga ito kay Duterte. So in relation to this, na humingi na si ang defense team gumawa na ng formal request sa ICC para i-admit itong 78 items as evidence pabor kay Duterte. 78, hindi lamang ginawa 100. Ha? Ah, ah, ito pagka ginawa nila ito pagkaraan na nag-submit naman yung prosecution team ng request para i-admit yung 1,300 evidence. At sabi sa petition or sabi sa request ni Nicholas Kaufman, itong ebidensya daw, 78 pieces of evidence ay highly relevant to the charges and necessary for any meaningful submission by the defense at the hearing on the confirmation charges. Sabi pa ng defense team, the present request is supported by good cause and the prosecution has confirmed that the addition of these items to the defense list of evidence causes it no prejudice. Yun. So, malaking tulong daw ito para pangdepensa sa kaso naman ni Duterte. Siyempre, i-claim nila na kuan ito si Duterte, inosente. I-claim nila na yung mga pulis lang ang gumawa nito. Baka malay natin, baka dito ilalaglag pa ni Duterte si Bongo at si Bato de la Rosa at sila former PNP chief Oscar Albayalde. Baka itong 78 evidence na may yung laman nito, yung mga incriminating documents or kaya incriminating statement nila Bongo, nila Bato de la Rosa na sila ang nag-initiate itong Oplan Tokhang kung saan 30,000 Pilipino ang allegedly na execute or naging biktima ng extrajudicial killing. At sabi pa nga dito, the number, inamin naman nila na modest. The number of additional items is modest. Kumbaga, kulang-kulang. Pero sabi nila, meron na daw sila mga ibang ebidensya na ilalabas nila sa tagdang panahon. Tsaka para daw madepensahan talaga si Duterte sa kasong ito. Sabi niya, the defense respectfully reserves the right to seek further amendment of its list of evidence upon its prompt review of the newly disclosed items. So, yun, baka maglalabas pa sila ng mga dagdag na ebidensya. Ano kaya ito? Pwede ito mga documentary evidence, pwede ito mga testimonial evidence. So ano kaya? Magte-testify kaya si Bato in defense of Duterte? Magde-testify kaya si Bongo in defense of Duterte? Sila Oscar Albayalde? Yung iba pang mga si Sinas, yung former PNP chief rin under Duterte? Mag-testify kaya yung mga iba pang co-accused? Mag-testify kaya si Sara? So kaya very very crucial itong February 23 hearing kasi dito malalaman natin kung sino ba ang nakuha nila, sino ba nabola o sino ba nabili sino ba nabili nila ng mga witnesses para magsinungaling pabor kay Duterte. Baka sasabihin kukuha pa sila ng mga doktor, sasabihin yun 30,000 na Pilipino nag-mass suicide yun.
Yung isa, binaril ang sarili sa likod. Yung isa naman, kinuha ng isang tao para barilin siya sa likod, pero suicide yun. Ganon. Baka puro ganon ang sasabihin nila. Ha? So una nito, yun, yung prosecution team, yung prosecution team ay nag-submit rin ng sarili nilang request made by ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiaye Niyang at nagpa-admit naman nila itong sandali, may nagloko yung quad ko, camera ko dito. Sandali. May nagpa-admit naman sila ng 1,300 pieces of evidence. Okay? At kasama dito materials that could incriminate him in the killings linked to his war on drugs. December pa nila ito hiningi na i-admit, comprising of a total of 1,303 pieces of evidence. Of these, 906 are deemed incriminating, while 389 are categorized as Rule 77 evidence, which the defense may inspect. At yung naman remaining 8 are classified as potentially exonerating. So, ang dami nito, 1,303. At itong mga ebidensya ay galing sa mga dokumento and testimonial evidence during the barangay clearance operations, as well as the killings of high-value targets during the Duterte presidency. Yun, okay. So, kaya very, very crucial nga. As we earlier said, very crucial itong confirmatory hearing kasi dito hindi pa naman kaagad, hindi lahat ito ebidensya ilalabas sa February 23. Pero syempre, makikita na natin some part of it to be made known during the trial. At diyan rin makikita natin gaano kalakas yung ebidensya ng prosecution team at gaano kalakas or kahina yung kasi hindi naman ibig sabihin meron sila 70 plus evidence i-admit na yun. Siyempre, yung prosecution team i-object rin na hindi yan admissible as evidence, ganon, kwan lang yan, invento lang yan, ganon. Magaling sila mag-invento, di ba? Nag-invento rin sila ng yung mga na yun daw si Duterte na mamatay na si Ingron, nag-invento rin sila na si Duterte daw ay hindi na marami ng bagay hindi naalala at si Duterte daw ay naluloko na sinabi naman ng mga scientists ay hindi totoo. Kaya ang dami nilang so hindi ganoon rin naman sa prosecution. Hindi rin ibig sabihin na dahil meron 1,303 evidence ang prosecution at ma-admit na ito lahat as evidence. Siyempre, harangin rin yan. Mas agresibo siguro harangin yan. Kasi sa dami niyan, harangin talaga yan ng grupo nila, ng defense team nila Nicholas Kaufman. Siyempre, sayang yung 150 million a month kung hindi nila haharangin. Siguro kahit kalahati nito. Pero kahit kaharangin na rin nila kalahati, kwan pa rin yan, mga 600 to 700 evidence pa rin yan. So kung yung kanila naman na 70 plus, kung haharangin rin ng kalahati ng prosecution, babagsak na lang sa 30 plus. Mas dehado talaga si Duterte. Pero tingnan natin, hindi naman yan sa dami, sa lakas rin. Sa lakas ng ebidensya. So, malapit na, 13 days na lang. Let's pray na tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Sana hindi na dadagdag pa na or maggagawa pa ng panibagong gimmick. Tulad ng sinabi natin, ang last gimmick nila, sasabihin nila, hindi kami ready for the confirmatory trial itong February 23 dahil tinanggal namin si Kaufman at bigyan nyo kami ng a few months more.
i-defer nyo yung hearing for a few months more para maghanap kami ng panibagong legal team o bubuo kami ng panibagong legal team. Hopefully, the fact na nagpa-admit na sila ng 78 na evidence, both testimonial and documentary evidence, so sana tuloy-tuloy na, okay? Kasi everyone has been waiting for that, lalo na ang taong bayan. Kasi this affects us all, kahit meron tayong kamag-anak na naging biktima ng deadly anti-graft or peking anti-drug war kasi yung pala according to Arturo Las Cañas, ginawa nila yun dahil gusto nila i-take over yung drug trade sa Pilipinas. Sila ang magmonopoliya kaya pinatay nila yung competition, yung mga rival drug syndicates. Kahit may kamag-anak o kakilala tayo naging biktima noon o hindi, pero still everyone, lahat tayo ay apektado diyan dahil sa mga balita ukol diyan, wala nang investor halos pumapasok dito kasi akala nila killing field na talaga ang Pilipinas. Ha? Yun. So everyone is affected dito. That's why everyone wants this hearing to push through. Let's pray for that. So okay. So sige, hanggang dyan lang po muna tayo. Thank you very much everyone for joining me in this pre-recorded vlog and see you in my next vlog.